Welcome back na naman guys sa Gubat Garage. Kung sa last video natin, nagawa lang natin is yung harness ng likod, tapos itong harapan. So ngayon, ang plano natin, baliktarin natin to kasi mali yung salpak ko. So ito, dapat andito siya. Tapos ito, dapat andito siya. So babaliktarin natin yung ating proportioning valve. Tapos, isa pa natin gagawin is itong preno natin. So, yung big disc natin, kakabit na natin. Papalitan natin yung bracket, papalitan natin yung spindle. Sasalpak natin yung big disc. And siguro pipinturahan din natin yung preno. Ang pangit kasi, kulay pula. Nga pala guys, no, tip lang. Kapag gusto nyo mag big disc, hindi nyo kailangan ng caliper mismo. Ito lang kailangan nyo, itong bracket na to, tsaka yung big disc na rotor. Then, lilinisin siguro natin kasi medyo madumi na. Ayun. Tapos yan, daking bulok. Bulok all the way. Tapos itong auto natin na to, lilinisin din natin. Kawawa naman. Next natin dito, linisin siguro natin yung engine bay. Ito pala yung interior niya, stock lang. Tapos automatic. Yung gauge natin, naiiwan siya ng manual kasi kinonvert lang natin ito ng automatic. Nabenta ko yung gauge. So tayo yung walang gauge. Na pala, sa bodyworks. So kung mapapansin nyo dito sa likod, ito, may bangga siya dyan. Ayan, may bangga siya dito. Tapos ito lubog. Ito din lubog. Tapos ito din. So meron ako na itong tail cut, isang buo. Ang plano natin dyan, papalitan natin ng buo, itong buong side na to. Patanggalin natin lahat ng spot weld. Since meron naman tayo dyan nakatabi na buong tail cut. Palitan na lang natin siya. Kaysa mahirapan lang tayo, mas okay na lang palitan. Ano pa ba iba bodyworks dito? Madami. Ang sakit sa ulo ng project na to. Ayan, tapos yan, masilyado din. Ito sariwa to, ring paint to. And then ito, ring paint din to. Next week, siguro, pag wala pa din yung latero ko, sisimulan ko na to. Siguro babaklasin ko na yun, nandoon. Ayusin ko muna yun. Then sasalpak natin siya dito. Total madali lang naman to. Ilang ano lang to eh. So tatanggalin to, ito. Tapos ito paghihiwalayin sa chassis. Tsaka sa frame. Ayan o. Kaya ako gusto siyang palitan dahil dyan. Tsaka ang pangit din. Since i-restore naman natin siya, di palitan na lang, di ba? Kasi ito hindi ko alam kung saan to. Kailangan din pala natin guys ng ano no, ng bracket na tong fender. So hindi ko alam kung paano siya. Kasi dapat meron yung Y bracket dito, tapos naka Y. Isa pa natin problema, yun nandito, yung bracket nito, yung mounting. Teka, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya, no? Eto, nawawala yung ganito nung kabila. Since bulok na yung dito niya, ito, natanggal na tong dalawang to. Magkabila siya, so ito, kakatin natin yan dito. Pati ito, kasama to. So ito, papalitan natin to. Kukunin din natin to. Ito. Tapos yung flooring, di ko na kinuha yung nandito kasi ganun din eh, putol din eh kung sakali. So mas pinili natin kunin yung flooring nitong pula natin. Sa flooring yan, ito na yan eh, tabaklas na. Ito nasukat na namin to, tsaka ito. Same naman siya. Pati yung mounting points niya. Kaya ako piniling palitan to kasi ito naman oh, kita nyo yan. Walang seat mount. So, tinakluban nila dun sa luma nung ginawa tong race car kasi single seater lang naman. Tinanggal nila. So, wala na yan. Tapos sa kabila, hindi ko sure kung anong gagawin doon sa kabilang flooring eh. Kasi ito, okay naman to, tatanggal na. Ang problema ko yung kabila, hindi naman siya bulok na bulok. Pero hindi ko din alam kung anong gagawin ng latero. Pero sabi ko, kung kakayanin palitan na lang. Tapos ito yung malala. Tapos meron din dito, alam ko meron din eh. Ayan, meron din. Ito running board. Ito yung isa pa. Ayan o, butas. Ito butas.
Tapos butas. Hindi, ito ata sa sa side skirt eh. Ito yung side skirt natin. Yan yung mounting ang alam ko. Ito tatanggalin din siguro na muna natin to sidings. Kasi nagagasgas yan. Ang nagagasgas eh. Ano? Mahirap maghanap ng sidings eh. Yung tela madali lang. Meron tayong makukuha na yan. Kaso yung sidings yung kailangan natin. So, palitan natin yan. Tapos salamin. Tatanggalin din to. Tayo ng bulok eh. Ito. Actually gumagalaw to eh. Teka. Makita natin. Nanlalaban yan eh. Pang. Yun nga pala, meron akong isang bad news. Pucha, nabasag. Basag loads. Nakabalik na tayo galing sa Lipa. Ginawa natin yung makina natin. Shoutout nga pala kay Ryan Chua sa magandang deal sa makina na to. Hindi ko pa ito nabubuksan. Siguro sa isang araw na lang natin bubuklatin. Pero alam ko kompleto to eh. Hindi ko lang alam kung tumatakbo. Naghanap tayo ng sakit ng ulo. Ito, binigyan tayo ng sakit ng ulo. Ito nga pala, ano lang to ST lang. Wala tayong budget pang black top, napakamahal eh. Ayan. Dapat, di ba tatlo yung ST natin, dapat yung isa dito natin isasampa sa project natin na 111 na 4-door. Kaso wala eh. Kailangan natin mag-dispose eh. Kasi kailangan natin pondohan yun. Dami pang gagawin. Siguro yung gagawin ko dito, isasampa ko muna, tapos papawiringan ko yung makina. Kailangan, matetesting ko din siya kung umaandar. Para yung linya na, yung harness niya malinis. So, meron tayong mga rotors dito ng big disc. Ito galing Levin to. Ito galing din Levin. Pero baka ito na lang gamitin natin, mas makapal pa eh. Papa-repaste na lang natin siguro, tsaka slot. Meron pa tayo dito rear disc. Yun, PM mo ako guys kung meron kayong calipers nito. Kailangan ko lang ng caliper kasi sasalpak natin siya doon. So, kompleto to, pera calipers. Pakuha na natin yung makina, simulan na natin to sa engine bay natin. Tanggalin muna natin to, pagbalik tayo natin, tapos ito makahugutin ko din. Napagbaliktad na natin yung ating proportioning valve. Tama na siya, nilagyan ko lang siya ng degreaser kasi makakayod yung pintura. So pwede naman yan, degreaser or tubig kahit alin. Pero ako mas gusto ko degreaser para kasi yan o, dumi! Gusto tayo dito, proportioning valve, tama na siya. Tama na yung angulo niya. Ito, yun nga sabi ko kanina, pinagkaiba lang ng big disc sa hindi big disc is itong bracket na to tsaka yung rotor. Ito, bracket ng big disc to. Kung makikita nyo, 18 VG itong sa stock ng 111 22YB. Pero itong caliper na to, ito, yan, papasok siya dito. So kailangan lang natin palitan is itong bracket tsaka yung rotor. Ito pala yung isa nating spindle, yung tinanggal natin dun sa kabilang side. Ngayon kakabit natin yung rotors tsaka yung bracket niya. Yung rotors, sasayad siya dito. Kailangan lang natin tong ikawang. So, ilang beses ko naman na ito nagawa. Doon sa dati nating auto, ganito din ginawa natin. Palit bracket, tapos caliper. Same calipers lang din. Tapos kabit natin yung bracket.
Ayan, nasalpak na natin yung preno natin. So big disc na siya. Ito, wala na siyang sabit. Tapos sa kabila ganun din. May kabit na din natin yung big disc dito. Yan, ito walang kasabit-sabit. Next natin dito, siguro shocks. Kasi bababa natin to, lilipat natin ng pwesto. So yun na yung video natin sa ngayon. Baka tagal-tagal ko na ulit siyang hindi maggalaw. Hindi ko lang sure kung kailan, pero sana maisampa muna natin yung makina para lang makita natin kung ano yung mga kulang pa. Kasi yung alam ko, madaming kulang yun. Wala pa ako nung ibang engine bay parts sa mga preno katulad nito. Sa hydrovac, wala ako nito. Tapos yung clutch ito, isasalpak din natin yan. Pero hugutin muna natin yung hydrovac. Tapos ito, ayusin din natin to kasi tumatama siya. Tapos ito tatanggalin to. Para malagyan siya ng cover kasi ang init niyan kapag wala yung cover. Hindi na natin nalinis yung auto. Hanip na yan. Umulan eh. Siguro sa isang araw na lang din. Ito, baka ibabaan natin to. Or mukha namang okay pa yata yung pintura. So hindi pa naman yata kailangan talaga. Unahin ko lang siguro yung maitindig siya. Para mapagalaw-galaw natin. Tapos yung preno nito, naka-bleed naman na yan. Ang kailangan na lang yan ay shocks. So wala pa tayong shocks. Hindi pa natin nakabit. Pero coil overs din yan syempre. Para gumanda yung bagsak niya.